Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron sa aking video na pinapareakan. Ito, hindi ko naman nare-reakan to, no. Ayoko naman na talaga. Pero ito ay inutos sa akin ni Isaac Isaac Asis. 'Di ba? Ito kay Kuya Red daw, Poltergeist. Tingnan nga natin to. Ni-request lang sa akin to, ha. Ito Kuya Red ang awayin mo, si Isaac Isaac Asis. Baka sabihin mo kasi naninira na naman ako eh. Inutusan lang ako. So itong video ni Kuya Red, ang title, Solo Investigation, Poltergeist Activity. Hindi mo kakayanin to. So yun yung title ng ito yung title ng video. Mga kababayan ko, mag-usap muna tayo, no? Matagal na natin nare-reactan itong mga video nila Sir Donsky, nila Kuya Red. Ang problem kasi nakikita ko sa video nila. 'Di ba? Hindi naman nila nilingid sa kaalaman na ito talaga ay fake itong dalawang to. Ang nakikita nyong talagang makikita mo na parang pattern kasi nung una, 'di ba, mga masigasig yan eh. Dalawa kasi ang style ni Sardonsky at ni Kuya Red. Si Sardonsky kasi, ang attitude niya, namimeke yan, then next time, masihigitan pa ni Sardonsky yung nangyari. Then next time, masihigitan pa uli ni Sardonsky, hihigitan pa uli yung level ng pamimeke. Hanggang sa dumating na sa unrealistic na level. 'Di ba? Yung parang talagang bibigyan na siya ng mutya. Nasaan na pala yung mutya nung ano niya, kaibigan niya Encanto, 'di ba? Nung dumating na sa ganong punto, parang hindi niya na mahigitan 'yon. Then biglang magshi-ship siya ng content na yung motor-motor siya sa mga critical area, 'di ba? Parang yung tuloy yung mga audience kasi parang sanay sila sa ganun biglang bumaba. Sila rin kasi nagpamihasan yan eh. Kasi nga 'di ba yung attitude na pag wala daw nakikita, boring daw ang video. Sila yung nun eh. Sila nagpa mihasa sa audience nun eh. Then ito naman si Kuya Red, ang naging problem naman ni Kuya Red, nasa safe side siya. Itong level na to, uulitin niya na naman uli. Yung pattern, then uulitin na naman uli. Ang nangyayari no, nagkakaroon naman ng fatigue yung audience niya. Kaya talaga pag dinidiktahan mo dinidiktahan mo yung laro ng vlog mo, 'di ba? Meron kasing may i-share ako sa inyo, no. Ito kasi yung importante men eh. Itong mga to kasi ang habol kasi nila sa sa mundo ng social media. Magkapera talaga. Hindi naman yung kasi ang mga kalimitan na nagiging successful na mga vlogger, yung wala lang, yung hindi nyo hinihintay tumaas ang subscribers nyo, yung ginagawa nyo ang gusto nyo, di ba? Kilala nyo yung vlogger na sino ba yung si Tim Sawyer ba yan? Ini-screenshot ko to eh. Tim Sawyer yung vlogger. I don't know kung ito yung iniisip ko na Tim Sawyer, in-screenshot ko at i-share ko din sa inyo. Ang tagal mag-send. Ayan, nasend na. I-share ko din sa iyo yung sinabi ni Tim, yung advice niya doon kasi may vlogger doon na na parang nagtatanong, "Idol, bakit parang napapag-iwanan ako?" Parang something like that pero ito babasahin ko yung mismong sinabi. Bagal naman. Bagal na internet ko. Kasi yung attitude na kailangan lagi may bago, napipressure ka nun, men eh. Ito yung ito yung in-screenshot ko, no, basahin natin to. Sabing gano'n itong masayahing pobre.
Wala na talaga akong pag-asa umangat. Matagal na akong nagba-vlog pero walang nangyayari, walang gusto manood sa akin. Yun ang sabi niya, no. Ang sabi naman ni Tim Sawyer, I don't know kung if ito yung Tim Sawyer na nakilala nyo na sikat. Sabing ganon, alam mo brother, hindi importante ang umangat. Importante masaya ka sa ginagawa mo. Yes, dito ako naniniwala eh. While yung iba, pressure na tumaas ang subscribers. Yung pagtaas ng subscribers na yan kasi, nakakatuwa naman talaga yan. Kahit ako din minsan, dati nung nag-start ako dito sa ghost hunting, 8,000 ang subscribers ko. Then, pag nakaka 1,000 ako, natutuwa din naman ako. Pero hindi ko na nararamdaman na 18,000. Sa akin, malaking achievement na yon. Alam ko naman na mabagal ang climb ng sa style ng vlogging ko. Alam ko naman na mababa ang gain dito. Mababa ang kasi nga kinokontra ko yung mga yung mga maraming fans. Kaya nga sinasabi ko sa inyo hindi effective yung binibintang nyo sa akin na kaya mo ginagawa yan, nagpaparami ka lang ng subscribers. Hindi hindi effective. Kasi kung maraming paraan para umangat ang subscribers ko, katulad ng ginagawa ng mga ng mga peking ghost hunter na kaya ko rin mameke. Napatunayan naman nameke din naman ako ng video Ang ganda nga ng ng pagkakapeke ko do sa video 'Di ba? Kaya nga nagkwentuhan kami, alam nyo bang nakwento ko na ba na kinukuha ng KMJS 'yon? Yung video namin sa ospital na pineke ko. Madali ang mameke. Kaya lang yung burden kasi noon na nadadalhin mo na minamahal ka ng tao kasi hindi naman totoo yung ginagawa mo. Yun kasi yung doon Yun kasi yung mahirap doon. Parang alam mo yung feeling na parang anytime mahuhuli ka. Anytime all the time nagtatago ka. Ayaw mong humarap sa kritiko. Yung feeling na ganon. Wala kang peace of mind doon, min. Na lalo na yung pag mga supporter mo nagda-doubt na sa'yo doon sa ginawa mo. Na hindi mo na alam kung paano sagutin. 'Di ba? Yun kasi yung side effect noon. 'Di ba? Ito katulad nito Sabing ganoon dito, importante masaya ka. Yun lang sapat na yun Yung mag-upload ka dito, oy ganito yung ginawa ko. Parang barkadahan lang tayo dito na maliit man ang community natin. O tingnan niyo tong ginawa ko, 'di ba? Tapos tatawa ka lang, 'di ba? Yung walang pressure na hindi ka naghahabol na kailangan maka 100,000 na ako. Ang tendency noon, lahat ng mga delikado, magagawa mo na. Diyan na pumapasok yung ginagawa ng iba, yung kumakain ng kung ano-ano, 'di ba? Kasi nakita nila na itong larangan na to ay parang more on hanap buhay, hindi na hobby. 'Di ba? Well, may mga nagiging successful, 'di ba? May mga nagiging successful naman na gumagawa ng mga ganun katulad ni Boy Tapang, 'di ba? Pero lahat tayo gagawa noon, 'di ba? Dito lang tayo para magsaya, mag-analyze. Okay na 'yon. Secondary na lang 'yan, kusa naman darating 'yan Kung tatanungin mo, gusto mo bang maraming subscribers, gusto mo maraming manood sa'yo? Sino naman ang ayaw? Pero kung yun ang magiging focus kasi ng gagawin mo, mafu-frustrate ka, baka lalong mawalan ka ng gana. 'Di ba? Ito, katulad nito, huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Pinaka-importante sa lahat, ini-enjoy mo ang ginagawa mo na walang kapalit na kasikatan. Kasi ang goal naman maging masaya, 'di ba? 'Di ba hindi umangat. Well, kasi kung tuloy-tuloy na lang hindi malabo, darating ang araw na ikaw na naman ang bida sa sarili mong pelikula. Amen, brother. 'Di ba? Hindi mo namamalayan kasi maliit man madadagdag ang manonood sa iyo. Ka niyan. Aangat ka rin. Siguro the next 5 years. Matagal man 10 years, pero masisiguro mo doon wala kang nilokong tao doon. 'Di ba? May mga siniswerte na bigla ang sikat dahil nakatisod, pero hindi naman nila sinasadya 'yun na sumikat sila sa ganun 'Di ba? Kaya lang ang problem niyan pag sikat ka na, madami ka ng
magagawang hindi maganda para ma-maintain yon yung kasikatan mo na yon. 'Di ba? Now, balik tayo dito kay Kuya Red. Ito naman si Kuya Red, nakontento na lang doon sa level na meron siya. Hindi na siya nag-i-innovate. Ang problem naman, naging stagnant yung channel niya. Kasi manufactured yung ginagawa eh. Hindi siya natural talaga na yung genuine na unpredictable. Kasi anong nangyayari every time na nag-explore to, may kababalaghan. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala do sa sinabi ni Pwede ba tayong mag-usap? ni Donsky na hindi, maraming video hindi in-upload na kasi wala kasing nakikita doon kaya hindi in-upload. Hindi mo i-upload yon. 'Di ba? Ano ngayon kung walang makita, at least nag-explore ka doon, wala talaga. Eh di wala eh. Anong gagawin natin? 'Di ba? Kasama naman sa laro yun eh. Hindi naman lagi nakaka-score ka. So ito, ano na natin to? Poltergeist daw, no? Pwede ba tayong mag-usap sa pamamagitan ng mga bola? Oh my goodness! Oh my goodness! Pero kung ito ay mga... Oh my goodness! What the heck? Napapansin mo, palaging nangyayari yung mga ilaw-ilaw ng mga galaw-galaw na yan. Pagka hindi nakatutok yung camera, sabay pagka umiilaw na sabay, ibabaling na nila. No? Huling-huli na yung pattern nito eh. Actually, ang re-reactan ko na lang dito yung highlights. Hindi, tingnan natin kung matitiis pa natin. Kasi talagang ako nag-i-struggle na rin akong gumawa ng reaction sa mga videos nito mga to eh. Kasi same pattern katulad niyan, palaging may nahuhuling gumagalaw sa iba nakatingin. Nakatutok yung camera dyan sa baba. Pwede ba tayong mag-usap sa pamamagitan ng mga bola? Then pagka angat sa taas, saka nila makikita na gumalaw. Ay, sorry. Hindi nyo pala nakikita yung monitor. Sorry. Di ba? Yung mga technique, sorry. Ano ba? Namatay ba yung monitor or... Tama ha? Pwede ba tayong katulad mag-usap niyan, sa pamamagitan Katulad niyan, di ba? Naka-set up yung camera sa baba, nakababa. ng mga bola? Then gagalaw itong nasa taas, magsuswing ito. Nasa kalagitnaan na siya ng pagsiswing. Never nagkaroon ng capture. Or meron man, napaka-rare, no? Dahil may tali. Pero never nagkaroon ng capture na from stationary siya na biglang gumalaw. Palaging kadalasan, ang nangyayari dyan, nakatingin dito yung camera, then gagalaw yung nakabiti na yan, sa kanila hahabulin. Kaya ito na, nag-a-up na tayo ng game eh. Diyan na magiging importante ang 360 camera. Ako yung 360 camera ko, ginagawa ko lang backup yun eh. Dito. Ang main vlogging camera ko, natuto ako sa isang audience eh. Kasi ginawa kong main vlogging camera yung 360. Masalimuot siya lalo na pag iaano mo. Ang bagal kasi mag-export nun eh. So ang ginawa ko na lang, yung 360 camera ko, backup yon para just in case na may nangyari sa kapaligiran, malalaman namin. 'Di ba? So ang main vlogging camera ko, yung action camera ko na nandito, pati dala-dala ko na pang selfie ko. Yun lang. Napakinabangan yun nung pumunta kami sa Valenzuela. Diyan sa Maysan. Nung pumunta kami doon, may scene doon, i-spoil ko na. May scene doon na may parang bumato. Now, nagtalo kami. Saan yun? Saan nanggaling yung bumato na yon? Sabi ni Pinoy Soldier TV, hindi, naapakan ko lang yung bote daw, kaya tunog bumato. Di ba yung plastic na bote? Pag naapakan mo yon, parang maglalagatik yun eh. So yun ang, hindi yan. Naka 360 camera ako.
Ni-review ko ngayon yung 360 camera kung talagang yun na nangyari. Abangan nyo na lang kung ano yung nangyari. 'Di ba? Yun unti-unti na-realize ko na yung yung importance ng 360 camera. Kasi makaka-capture niya talaga yung katulad niyan yung ganyan. Halimbawa si Kuya Red Pwede naggaganyan ba tayong mag-usap sa pamamagitan ng mga biglang bola? hinabol niya. Hindi na uubra yan pag naka 360 camera ka. Hindi na uubra yan. Anytime makikita mo na yan. Kung paano siya nag-start gumalaw at paano siya nag-swing. Mula umpisa makikita mo na yan. Pati ito isa pang isa pang scene dito sa video ni Kuya Red. Oh my goodness. Oh my goodness. Pero kung ito ay Oh my goodness. Tama, katulad niya dadaldal si Kuya Red. mga Bigla makikita niya dito umiilaw na yung dalawang buhok. heck? 'Di ba? Gas-gas na style eh. Style na nila noon pa yan eh. Hindi nakatutok ang camera, then gagalaw sa kanila tututok, may nangyayari. Huli na yung habol nila. Oh my Pero pag naka 360 camera ka, wala na yan. May eliminate na lahat yung pamimeke nyo na yan. Lahat kita. Baba, taas, left, right, harap, likod. Lahat kitang-kita doon. goodness. Pero kung ito ay mga Di ba? Wala na to. Hindi nyo na magagawa what yan. the heck? Demonyo. Demonyo. What the heck? Kung sa kraset ni Hilux. Nung Draco set ni Hilux. Tamo, umangin na naman at laging nangyayari yan, Tamo, hindi siya nakatingin, nakatutok, lagi nangyayari, nakatutok lagi sa kanya yung camera, then may gagalaw, sabay itututok niya, ihahabol niya. Kung sa Diba? kraset ni Hilux. O, di ba, may gumalaw. Tapos sabay ihahabol niyang tutok. Nung Nakikita niya, gumagalaw na yung damo. Wala namin. Laging huli na. Set ni Hilux. Body retro sa tanan ng goodness. Dito, meron ako nakikita ditong para... Woo! Mga idol, may footstep dyan, promise. Tapos biglang Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Andito ka ba? Suffocate. Wow! Wow! Palaging ang nangyayari nga, hindi nakikita ng camera niya eh. Palaging sa iba nakabaling, then pag may nangyayaring paggalaw, katulad nitong, I believe yung plywood yun, Footstep dyan, promise. Tapos biglang Bakit ako nandito? Yung plywood yata yung gumalaw, di ba? Tamo ha? dito, meron ako nakikita ditong para... Point? Woo! Oh, gumalaw na yung plywood. 'Di ba? Palaging ganoon eh, hindi nakikita eh. Ang habol na lang ng camera lagi, nasa middle na siya ng paggalaw hanggang tumigil na. Tapos ulit-ulit, spirit ball ulit yata. Mga idol, may footstep dyan, promise. Tapos biglang Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Andito ka ba? Suffocate. Wow! 'Di ba? Umilaw na naman to na nakatalikod siya. Ano sabi? Baka ikaw ay malakas na demonyo, hindi ko alam. Pero naniniwala ako hindi ka makakasakit sa akin. What the heck? Gumagalaw galing sa paa niya, no? What the heck? What the heck? What the heck? 'Di ba? At sige, anuhin naman natin bigyan natin ng itong konting pansin yung vlog ni Kuya Red. 'Di ba? Tingnan natin yung kasi kahit same formula Buong to. tapang mong sinusuyod, mga lugar na mahiwaga, lakas loob mong pinapasok, mga abandonadong bahay, mga disalim masusukal na simenteryo at tulang tutulungang tumawid, mga kaluluwang ligaw dahil sa usisyang hinahanap dahil na ikinamatay. Kaya bawat labas mo sa YouTube ay ang daming nang aabang, sapagkat isa ka sa karapat dapat namin nasuportahan. Walang kinakatakutan pagdating sa mundo ng Yan mga idol na, so magsimula na tayo. Yan.
So dito tayo galing kanina. So yung iba familiar na dito. Okay, meron swimming pool dyan. Papakita ko lang sa inyo. So pasensya na kasi malapit tayo sa kalsada. Medyo may ingay. Wow! Oh my God! Saan tayo galing kanina? Yan. Ang tinuturo niya yung pag-spike ng ng EMF. Yung lugar. Ayan. Lakas oh. Lakas ng electromagnetic field. Kulay green pa rin eh. Baseline pa rin yun. 'Di ba? Kami nga pagka ang palo ng EMF, yung legit na EMF ha, kahit nga pangalawang ilaw, baseline pa rin yun eh. 'Di ba? Meron naman dun sa nangyari, spoiler na naman. Kayo na nga lang ang kayo na lang ang manood sa Sabado. Sa Sabado kayo upload yung yung sa factory eh. 4K yun ha, 4K yung upload ko. Yung mga nakamalaking monitor diyan, 'di ba? Malinaw niyo mapapanood yung video ko 4K. Doon naman ang nangyari doon, mga EMF meter ko lang yung pumapalo kila Sir Shaman pati kay Solja. Walang kahit itinabi ko na mismo, akin lang talaga yung pumapalo. Spoiler ko na. Magandang gabi sa'yo. Pero still, skeptic pa rin ako. Meron pa rin bang nakakulong na kaluluwa dito? Mag-isa lang ako ngayon. Kaya tamang-tama. John. Yung ba yung pangalan mo, John? Parang si... Tapos yung sa sa spirit box, just sa ghost tube na yan. Yan eh. Madali kasing gumawa ng istorya dyan, pag may lumabas na word dyan. Unlike sa spirit box, direct tayo sagot. Suntok pa sa buwan yung yung paghahanap ng response. Dyan, wala yan, eh. Diba? Bili niya. Parang meron din dati nabanggit na dyan. Hindi ko lang maalala mga idol pero meron dyan. Dito mismo sa location na to. I'm not really sure. Pero parang puta. Kababalaghan? Parang puta. Feeling ko may naapakan lang siya nun eh. Ito rin ang problem sa mga peking to. Kahit yung naapakan na may explanation naman, ipagpapalagay nila ng totoo pa rin. 'Di ba? Wala silang sense of accountability. Oh my God. Nakita mo na feeling mo na apakan lang naman talaga. Tingnan nga natin yung mga na-curious ako sa mga comments ng ng mga audience. Dahil ako talaga alam mo yung burnout na to, kung hindi lang sa akin ni-request nung 'di ba men? Burnout na ako eh. Ayun, katulad nito, sabi ni Fam, change vlog paulit-ulit na. Ito, galing ito sa mga supporters mo ha. Hindi ka naman sinasabihang fake niyan. 'Di ba? Pero nararamdaman na nila yung fatigue. 'Di ba? Yung fatigue ng video. Kasi wala nang wala nang sense of surprise. Parang na-normalize na yung yung may bato-bato, may galaw-galaw, na-normalize nyo na yun eh. Parang nawawala na yung essence talaga ng pag-ghost hunting. Yung pag-investigate naman kasi, wala na dun eh. Kasi when you say investigate, iimbestigahan mo, aalamin mo kung ano yung nangyari. 'Di ba? Nandun ka para maghanap ng truth, ng katotohanan. Kaya ka nag-i-investigate. Kung meron ba dito o wala. Unang-una, palaging meron at hindi nyo naman inaalam yung cause kung bakit nagkakaroon ng paggalaw, ng mga boses o mga tunog. 'Di ba? Ang sa inyo, pag may naramdaman kayo, yun na yun. 'Di ba? At pagka pinagpalagay nyo yun ay ang dali nyo makamove on. Kung ano man yun.
Ito, isa rin ito, no? Hinihikayat na rin kayo ng fans nyo na mag-up na ng game. Dapat marami or kahit 2 cams ang meron ka para makita ang paligid. Maniwala ka sa akin, kahit 2 pang camera ang dala niyan. Isa sa harap at isa sa likod. Diba? Gagawa pa rin 360 ang ano nyo. Walang palusot yan. Pag nag-360 ang mga yan. Walang lusot. Hindi nila pwedeng itanggi na hindi nakuna ng camera. Diba? Pagka nag-360 ang mga yan. Hindi na nila magagawa yung ano. Hinampas na naman yung kisame, sabi gano'n. Sinipa yung plywood, what the heck talaga. Di ba, men? Itong mga fans mo to eh. Di ba? What the heck, di na talaga magbago to eh. Sa bagay, marami pa din naniniwala sa taon to. What the heck, gamitin mo, eto, may nagsabi na, no? What the heck, gamitin mo 360 camera para magkaalaman na, okay? Di ba? May nag-suggest na. Kasi nag-a-up na yung game men eh. Hindi na kayo pwedeng manatili sa ganito eh. Sa safe zone nyo. Hindi na, hindi na uubra yan. Bakit yung ibang hunter, iba na yung content nila, hindi na ghost? Kasi nga, may fatigue na. Hindi na yung mga tao, hindi na hindi na tungkol sa video mo yung kino-comment min eh. Diba? Kalokohan. Sabi na isa, dapat in Jesus' name, hindi what the heck. Hindi, yung, to be fair naman kay Kuya Red kasi, yung what the heck kasi, yun eh, parang nasusurprise ka nun eh. Diba? Okay lang yun. Yun eh, pagkagulat yun eh. Nasa state of shock siya nun eh. Hindi yan Encanto, mas mga bad spirit yan kasama may-ari dyan. Alam mo sir, limitado ang video mo kung saan-saan napupunta ang video. Dapat nakapokus lang video mo sir para makita natin kung talaga legit yan. Diba? Ibig sabihin, nag-a-up na yung level din ng mga nanonood. Diba? Nag-a-up na yung level ng nanonood. Imposibleng sa akin galing yan. Wala naman nanonood sa akin. Diba? Ako nagti-360 camera ko pero imposibleng sa akin nanood yan. Yung mga videos ko na explore, wala naman nanonood sa akin eh. Ibig sabihin, sa iba na nila napapanood yun. Diba? Kasi kung totoo yung ginagawa mo, yung pag-advance kasi ng technology, yun eh. Dapat makakatulong sa'yo yun kung totoo yung ginagawa mo eh. Eh, ang problem, alam nyong peki ang ginagawa nyo, kaya i-avoid yung maging advance. Diba? Okay, mag-alala pag in-upload ko yung exploration namin sa abandoned warehouse, yung 360 footage, i-upload ko din yun para kayo ang bahala mag-swipe kung saan kayo tumingin. Medyo pa ang na-master ko na yung yung low light settings ng 360 eh. Ang hindi ko lang ma-master yung lighting. Mahirap kasi yung lighting eh. Ang makikita nyo lang kung saan nakatutok. Ang ginawa ko doon, may flashlight ako sa harap, may flashlight ako nakatutok sa likod. Para kahit pa paano may visuals kayo sa likod ko. Sabi ganon, parang hindi mo na binibisita si Justin Encanto. Kasi, hindi naman kasi totoo yun. What the heck ang oh my goodness favorite expressions of Kuya Red? Why not name it? Why not name it what the fuck? Time 17:58 may nakuhanan daw. Tingnan nga natin yon. 17:58 di daw napansin ni Kuya Red. Bagal? Habang inaabangan natin, basa tayo ng Mayroong footstep dito. Mayroong footstep dito.
Saan yung nakuhanan? Mayroong footstep dito. Mayroong footstep dito, mga idol. Footstep. 1758? Balikan nga natin yan. 1758 daw meron eh. Bakit kaya yung ibang tagapanood may mangingialam sa words ni Kuya Red na what the heck? Hayaan nyo kayo. Oo nga naman, I do agree, no? Yung expression niya kasi yun yung what the heck eh. Although na nakakaanoy, kaya lang, hindi mo na ano yun. Mas lalo na yung lola ko, pag nagugulat yun, kung ano-anong sinasabi nun. Blank ng kabayo. Ganun ang lola ko nun eh. Pero, expression kasi yun eh. Hayaan nyo si Kuya Red kung magsalita siya, ganun, wala na tayo do sa words niya. Manood. Oo nga naman. I agree naman, di ba? Ano yun eh, paraan niya para ma-compensate yung pagkagulat niya eh. Bantay kasi Demon Hunter. Kaya. Wala yan, na-booking na yan. Kakahiya, no? Delikado yan ba na pinuntahan mo, boss? Ingat ka. Legend, Kuya Red, hindi gawa-gawa ang mga vlogs nyo. Ang tapang mo, hello. Boss, try mo walang scripted. Mas okay, dumaan ka naman sa YouTube ko eh. Sana mabasa mo yun lang text. Thanks. Gahig. Kasi alam mo ang problem, pag hindi kasi scripted, mahihirapan ka kasi sa editing. Alam nyo ba kung gaano kahirap mag-edit ng video? Lalo na sa akin, ilan ang camera ko? 3. Lahat ng footage nun, kailangan itugma-tugma mo yon, yung mga pagka-cuts nun. Kasi ang investigation, tumatagal yan ng ng minsan 4 hours yan o 3 hours. So, dun sa 4 hours or 3 hours na investigation nyo, minsan nga inaabot ng hanggang umaga yan overnight eh. 'Di ba? Yun kasi ang hirap pag hindi scripted. Mag-investigate ng katulad nung nasa nung nasa hospital kami. Nag-start kami doon 12. Inaabot kami alas 4, 4 hours ng madaling araw. Kung yung 4 hours na yon ay i-upload ko lahat yon, baka matulog na kayo nun. Kasi majority nung footage na yun, wala naman nangyayari talaga eh. 'Di ba? Ang pipiliin mo lang doon yung mga importante. At kahit na mapili mo na yung importante doon, minsan may maboboring pa rin. 'Di ba? Mahirap yon. Kaya ang ginagawa ng mga scripted, gagawa ka ng planado. Kaya napapansin nyo, itong video ni Kuya Red, wala nang editing halos to eh. Kung may editing man to, yung pa-replay na lang. Pero yung footage niya, 1 hour, tapos lahat yan. Lahat yan nakita na din sa video na yan. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi na yung may nahagip daw, 1748. Oh my goodness. Mayroong footstep dito. Yung banda dito sa right side. I-slow motion natin Playback speed, sabihin natin 0.5. Sa right side Oh my Banda dito mga men. goodness. Mayroong footstep. Feeling ko ng flashlight yon, yung bilog ng flashlight na nung gumalaw. Kasi parang nauna yung camera niya eh. Yung bilog ng flash, parang ito yan ng flashlight yon. Well, kayo anong tingin niyo doon? Yes. Mayroong footstep dito. 'Di ba? Yung banda dito. Pero good catch good catch. Pero feeling ko yung bilog lang, nauna lang yung camera niyang gumanon. Dito tayo na putel. Boss, try mo walang scripted. Mas okay, dumaan ka naman sa YouTube ko eh. Sana mabasa mo lang. Thanks. Maganda talaga. Kaya lang yun nga sinabi ko, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Ang hirap kasi nun, yung mag-chop-chop ng video. Yung magta-transition ka.
katulad nun, nung nasa abandoned factory kami, 2 oras halos mahigit yun eh. Or 3 hours. Tama ba, Sir Shaman Tope? Pero ang ipapublish kong video 1 hour lang. Kasi may ineliminate na ako doon na yung feeling ko walang-wala talaga. Doon na nangyari. 'Di ba? Kaya may mga pag-change, may mga cuts doon. Yung cut naman namin na ginagawa doon, cut 'yon dahil may inaalis na kaming part doon na hindi naman importante. Samantalang sila kasi nagkakaroon ng cut 'yan kapag may nangyayaring mahalaga. Gets nyo? Yung pa-zoom-zoom nila. Doon nag-i-edit yan eh pag may nangyayaring mahalaga eh. My goodness, what a heck. Footstep daw. Bungo TV meron ba? Ako na naman yung tinuturo nyo. Anong pakialam ko dyan? Kuya Redo? Di na yan matablan, boss. Ano na yan? Palitan natin. What the heck? Holy cow, Kuya Red. May inaano ka na lang eh. Ginagawa ka lang katatawanan ng mga nanonood man eh. Yan, ito. Hello, Kuya Red. Nag-i-enjoy ako kakanood ng vlog mo. Sabi nila hindi daw totoo. Para sa akin, totoo man o hindi, nag-i-enjoy. Alam nyo, sa totoo lang, niloloko nyo yung sarili nyo nito eh. Diba? Niloloko nyo yung sarili nyo dyan eh. Yung totoo man o hindi, nag-i-enjoy kayo. Nung una, nung nakikipag-away kayo, pinaninindigan yung totoo yan eh. Dumating na kasi isa point na may acceptance na kayo. Ang problem dyan, men, Ma'am Judith, ang problem niyan, yung idol mo. 'Di ba? Nasa idol mo pa rin ang pagpapasya niyan. Hindi pa siya nagdideklarang peke siya eh. Hanggat pinaninindigan ni Kuya Red yan, ginagago ka pa rin yan. Kahit pa sabihin mong, kahit ikaw may acceptance ka na eh. 'Di ba? Bigyan nito sa lugar at bahay makatotohanan. Pero yung video malabo pa sa tinta ng pusit niyan. Ang dami ngayon na pinipilahan ng mga tao marurunong makipag-usap sa mga nilalang pero hindi man lang nagamit, sayang mga ginagamit mo. Ang ginagamit nila rosaryo at orasyon na sila lang ang nakakaalam ng pagbigkas. Tsaka nagamit sila ng mga mismong tao para makausap nila lang. Sabi ni ingat palagi lalo na if mag-isa ka. Sinabi na nga ang solo eh, ikaw naman Zards. Ano ba yan? Puro na lang what the heck. Hik. Poltergeist na yun, Kuya Red. So, yun lang naman. Hindi ko na hindi ko na niraakan ng lubusan kasi talaga namang, hindi, for me, bullshit naman talaga to eh. Sa totoo lang, kahit entertainment value, kung entertainment value, let's say, tanggalin na natin yung pagiging peke sa hindi, no? Entertainment value ng video, bagsak pa rin eh. Kasi itong napapanood natin, kumbaga sa joke, 'di ba may joke tayo pagka halimbawa may nagbitaw tayo ng joke, hindi na tumatawa yung tao. Kasi panis na yung joke mo eh. 'Di ba? Kaya hindi na tumatawa yung tao. Joke pa rin naman 'yon. 'Di ba? Kumbaga, yung term na kumita na kasi yan. Katulad nito, no? Pag pinanood mo itong video ni Kuya Red, yung style niya kasi dito kumita na. Magfa 400,000 ka pa naman, no? Diba? Pero mo, almost 400, let's say 400,000 na yung subscribers mo. 16K na lang ang nanonood sa'yo, men. Ibig sabihin, may mali na talaga. Okay lang sana, kahit maka 50,000 man lang sana to, okay. 2 weeks ago na yan eh. Diba? Okay na sana, kahit 50,000. Or pero yung ganyan kababa, may mali. Tapos ang tanong dito, yung pagwawakas mo, may na-resolve ka ba? May conclusion ka ba na
ang isa ring problem sa mga fake yung paulit-ulit yung location eh. Yung wala namang nare-resolve. Ang importante kasi dito may resolution yung ano eh. Yung Nakakalungkot. parang ganito kasi yan. Kami, ay ewan ko kung kami ano o ako, ang layunin ko kasi pag nag-explore, ang goal ko, alamin ang lugar ba nito ay haunted. Yun ang goal eh. Alamin mo, so may purpose ka dapat kung bakit pumunta. Ang purpose mo, aalamin mo kung yan ay haunted o hindi. Now, pagdating dun sa dulo, panoorin natin itong ano ni Kuya Red, sasabihin niya. Isipin na hanggang ngayon nandyan pa rin sila. Lagi ko nang sinasabi sa kanila na ang sarap ng buhay sa paraiso. Pwede Diba, sa totoo lang, wala namang ano eh, wala ka naman napatunayan doon sa loob eh, puro ano, yung may nangyayari tapos iiwas yung camera, 'di ba? Masyadong naiintindihan ko yung pagiging bias ng investigator. Kasi ako naranasan ko 'yan eh. 'Di ba? May mga bagay na nangyayari doon na akala ko minsan totoo, then pag ni-review ko na, ay ano lang pala 'yon. Hindi naman pala ano 'yon, totoo. 'Di ba? May mga ganon. Ito kasing mga to, ang ginagawa nito, laging ang conclusion sa ano nila, sa pagtatapos nila. Buti nga ito si Kuya Red may conclusion eh. 'Di ba? Nasasabi niya na nandito pa rin sila. Okay na 'yon. Kay Donsky kayo manood. Palaging ang katapusan noon tumatakbo siya or biglang napuputol ang video. 'Di ba? Walang conclusion sa huli na sasabihin man lang, ayun, na-confirm ko hindi naman po pala haunted yung lugar, 'di ba? Or na-confirm ko meron talaga nagpaparamdam dito. Yeah, ito kahit papaano tong ginawa ni Kuya Red, medyo masasabi ko may conclusion siya kasi sabi niya nandun pa rin doon. Kaya lang yung anong pinagbasihan niya, yung mga kalabog-kalabog dun sa loob, ghost tube. 'Di ba? Wala namang ano eh. Wala man nakakapagpatunay na yung talagang ginawa mo ay totoo dun eh. Palaging habol tingin eh. Halimbawa, may maririnig kang kalabog. Saka mo lang ibabaling yung camera mo. Hindi namin alam kung ikaw gumawa nun or may kasama kang iba na gumawa nun, di ba? Bakit naman namin iisipin yon? Kasi nga, basag na ang credibility mo noon pa. May chance ka pa namang i-redeem yung sarili mo, kaya lang, may hirapan ka na. 'Di ba? Back to zero ka nun, min. Kaya lang, syempre, hindi niya naman siguro afford yun na mag-back to zero siya. Kaya, pipilitin niya na lang kung ano yung... Anyway, kayo nang bahala dyan, ano masasabi niyo dyan. Maraming salamat po. Bye-bye.